Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Pa-like, comment, and subscribe. Maraming salamat po. Story Present, World Inventory. Si Huang Feng, na nagtapos mula sa isang pangalawang rate na universidad, ay walang pagpipilian kundi ang magtrabaho bilang isang security guard, ngunit hindi sinasadyang nakakuha ng isang super storage box, advanced na teknolohiya. Magic Pill, ang elixir ng mahabang buhay, akin, lahat ng akin. Kabanata 1, Senior, magkano itong fan? Sa isang parisukat sa campus ng Jiangzhou University, isang binata na nasa mid-20s ang nag-squat sa harap ng isang stall. Kinuha niya ang isang maliit na puting electric fan at tinanong ang may-ari ng stall. Ang may-ari ng stall ay isang matambok na binata na halos kasing edad niya, o mas bata pa sa kanya ng 1 o 2 taon. Ang Jiangda, na kilala rin bilang Jiangzhou University, ay ang pinakamahusay na komprehensibong universidad sa buong Jiangzhou. Ang Jiangzhou ay ang pinakamalaking lungsod sa lalawigan ng Qing at din ang kabisera ng probinsya. Sa makatuwid, ang Jiangzhou University ay isa ring pinakamahusay na universidad sa buong Qing province. Kahit nasa pambansang saklaw, ang Jiangzhou University ay nasa nangungunang 10. Ngayon, sa pinakamahusay na universidad sa lalawigan ng Qing, mayroong isang maliit na trade fair na ginanap. Ang parehong partido na kasangkot ay mga mag-aaral mula sa Jiangzhou University. Ang pangunahing dahilan ay ito ay panahon ng pagtatapos, at ang mga mag-aaral sa ika-4 na taon ay malapit nang umalis sa universidad. Marami silang mga bagay na ayaw nilang dalhin, ngunit magagamit pa rin nila ito, kaya't ilalabas nila ito para sa kalakalan. Karamihan sa mga taong dumating para bumili ng mga bagay ay mga junior students, kaya hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pagbili ng mga bagay dito. Bukod dito, ang mga presyo ay medyo mas mura, kaya ang trade fair ay napakasigla ngayon. Ang trade fair ay ginanap sa pinakamalaking plaza sa paaralan. Interesado ang nagsalita kanina sa maliit na electric fan sa stall. Gayunpaman, hindi direktang sinagot ng may-ari ng stall ni Fatso ang kanyang tanong. Sa halip, tumingin siya sa kanya ng may pagdududa at nagtanong, anong taon ka na? Hindi ka mukhang isa, panipi, mahinahong sabi ng binata, I'm a sophomore, 20 years old pa lang. Medyo matanda lang ako, medyo mas matanda ba ito? Ungol ni Fatso, halatang mas matanda ka sa akin. Gayunpaman, hindi niya pinag-isipan ang isyong ito. Bakit kailangan niyang mag-alala? Nandito siya para magbenta ng mga bagay, hindi para tingnan ang rehistrasyon ng sambahayan. Binili ko itong electric fan last year. Tignan mo, hindi ko pa masyadong nagagamit. Bago pa lang. Dahil sa iisang school tayo, ibebenta kita sa halagang 20 yuan. Sabi ni Fatso, 4th year student din siya at papalabas na sana ng school. Naghahanda siyang pumunta sa Shanghai para paunlarin ang kanyang karera. Natural, hindi niya madadala ang maliliit na bagay na ito. Hindi rin maginhawa. Sa harap ng stall ni Fatso, bukod sa electric fan, may mga rack ng damit, labahan, kabinet ng sapatos, at iba pa. Nagkaroon pa rin ng maraming bagay. Hindi niya masyadong madala ang mga gamit kapag lumalabas siyang mag-isa, kaya dito na lang niya ibebenta. 20 yuan. Senior, masyadong mataas ang presyo mo. Kahit bumili ako ng bago, 25 yuan lang. Tingnan mo, may basag dito. Paano ito? Sabay tayong umatras. 5 yuan. Hindi nasiyahan ng binata sa presyo. Nang marinig ni Fatso ang sinabi ng binata ay muntik na itong mabulalas ng puno ng dugo. Ito ba ay isang kompromiso? Hindi ba ito sobra? Tsaka yung crack na yun, gumagamit ka ba ng magnifying glass para tingnan? Ito ay walang epekto sa lahat. Kung hindi mo ilalagay ang iyong mga mata dito, hindi mo ito makikita sa lahat. Medyo natahimik si Fatso sa junior brother na ito. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay kailangan pa ring ibenta. Kung ang presyo ay hindi kasiya siya, maaari silang magpatuloy sa pakikipag-ayos. Kaya lang halatang wala siyang karanasan sa lugar na ito. Sa huli, pagkatapos na lokohin ng binata, pumayag siyang ibenta ito sa halagang 8 yuan. Sa oras na mag-react ay kinuha na ng binata ang electric fan sa kanyang kamay. Hindi alam ni Senior Fatso kung matatawa o maiyak. Gayunpaman, hindi siya nagpatuloy sa pag-abala sa kanya. Lahat ay galing sa iisang paaralan.
Hindi na kailangang makipagtalo sa 10 yuan na bagay na ito. Parang may espesyal na pagkagusto ang binata sa mga gamit ni Senior Fatso. Matapos makipag-ayos sa electric fan, hindi agad siya nagbayad at umalis. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagtingin sa iba pang mga bagay. Kaya naman, habang lalong nadudurog ang kaba ni Senior Fatso, nabili ng binata ang karamihan ng mga gamit sa kanyang stall. Ang lahat ng mga bagay na idinagdag ay mas mababa sa 50 yuan. Kahit nagamit na ang mga ito, dumanas pa rin siya ng malaking kawalan. Tila hindi nakita ng binata ang umiiyak na ekspresyon ni Senior Fatso sa kanyang harapan. Sa halip, sinabi niya, "Senyor, ako na ang bahala sa negosyo mo. Hindi ba dapat may regalo ka sa akin?" "Regalo? Nalulugi na ako sa pagbebenta sa iyo ng mga bagay na ito." Kung hindi lang sa sobrang dami ng tao sa paligid, halos sumigaw na si Senior Fatso. Hindi niya akalain na ang medyo mature na junior brother na nasa harapan niya ay napakagaling magloko at makipagtawaran. Hindi niya namamalayan na naligaw siya ng landas. Kung hindi lang sa iisang paaralan sila ay walang kahihiyang binawi niya ang mga gamit at hindi siya nagbenta. "Senyor, huwag kang masyadong calculative. We are all from the same school. You see, these things can take away. I helped you deal with it. Hindi ko ba nalutas ang problema mo? Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Iisang school lang naman tayo, kaya konting bagay lang ang ibigay mo sa akin," sabi ng binata sa mataba na nakatatandang may time ng ngiti. "How am I calculative? Kung hindi lang tayo sa iisang school, matagal na kitang pinalayas." Pakiramdam ni Fatso ay kumukulo ang kanyang dugo. Halatang ang kabilang partido ang nagkalkula sa presyo ngayon, at tila siya ay nakompromiso. "Senyor, kita mo naman, wag na tayong makisawsaw sa isyong ito. Wala namang kwenta. You see, I bought so many things from you. Inaasikaso ko na ang negosyo mo. Dapat bigyan mo rin ako ng maliit na bagay bilang token of appreciation." Hindi nagpahuli ang binata. Okay. Kunin mo kung ano ang gusto mo. Kunin mo at umalis ka kaagad. Nalulugi ako sa pagbebenta ng mga bagay na ito sa iyo. Halatang takot ang binatang si Fatso sa junior brother na kaharap niya. Bukod dito, walang halaga sa mga natitirang bagay. "I know that Senior is the most generous. You can take care of US juniors in the lower grades. Then, I will not be picky. I'll take this." Habang nagsasalita ang binata, mabilis niyang kinuha ang isang malaking storage box sa tabi ni Senior Fatso. Matagal niyang tinitigan ang storage box na ito. Hindi niya akalain na may kakaiba sa storage box na ito. Kaya lang ang dami niyang binili na mahirap dalhin. Ang kahon na ito ay ang pinakamahusay. "Dam, ito ang maliit na bagay na sinasabi mo." Nagkaroon ng bagong pagkakaintindi si Fatso sa kawalang hiyaan nitong junior brother na kaharap niya. "Maliit na bagay lang, di ba? Senyor, sabi mo papapiliin mo ako. Hindi ka nababalik sa sinabi mo, di ba?" Maingat na tiningnan ng binata si Senior Fatso, na parabang natatakot siyang lumapit at agawin ito. "Anong meron sa ekspresyon mo?" "Okay, kunin mo. Sabi ni Senior Fatso. Ang storage box na ito ay orihinal na ibebenta, ngunit dahil ang laki ay medyo malaki, tumagal ito ng maraming espasyo. Tsaka may mga bitek sa gilid kaya walang. Nagtanong kanina, buti na lang ibigay ito sa binata. "Salamat, Senyor." Mabilis na inilagay ng binata sa storage box ang lahat ng binili niya. Pagkatapos, nagbayad siya at umalis na bitbit ang storage box, na parabang natatakot siyang habulin siya ni Senior Fatso. Bakit siya lumalabas ng school? Saan siya pupunta sa mga bagay na ito? Napatingin si Senior Fatso sa likod ng binata at nalilitong isip. Kabanata 2, Hehe, hindi naman masama ang swerte ko ngayon. Marami akong nahanap at hindi masyadong nagastos. Masyado akong matalino. Bitbit ng binata ang storage box na mas malaki ng kaunti sa isang ordinaryong storage box at naglakad palabas habang kinakausap ang sarili. Ang pangalan ng binata ay Huang Feng. Ang palayaw niya ay Madman. 26 na taong gulang siya ngayon. Hindi naman masama ang itsura niya. Hindi man siya ka-level ng isang gwapong lalaki, siya pa rin ang tipong dapat tingnan. Ang dahilan kung bakit niya dinala ang mga bagay na ito palabas ng paaralan ay dahil hindi siya estudyante ng paaralang ito. Sa katunayan,
nakagraduate na siya 2 years ago. Mayroong ilang mga universidad malapit sa Jiangda, ngunit ang ibang mga universidad ay mas maliit kaysa sa Jiangda sa mga tuntunin ng kalidad ng pagtuturo at reputasyon. Nagtapos si Huang Feng sa isa sa mga hindi kapani-paniwalang universidad na ito. Ang universidad na kanyang pinasukan ay hindi kahit isang pangunahing universidad, lalo pa ang isa sa nangungunang 10 universidad sa bansa tulad ng Jiangda. Halos hindi ito maituturing na isang pangalawang rate na universidad. Sa panahon ngayon, parami ng parami ang mga estudyante sa universidad, at pahirap ng hirap maghanap ng trabaho. Hindi naging madali para sa mga mag-aaral na nagtapos sa mga sikat na universidad na makahanap ng magandang trabaho, lalo na siya, na nasa pinakababa sa mga pangalawang antas na universidad. Sa makatuwid, pagkatapos ng graduation, nagkaroon ng maraming pressure upang makahanap ng magandang trabaho. Hindi naging madali ang paghahanap ng magandang trabaho. Ilang beses na siyang nagpalit ng trabaho, at hindi siya nag-impok ng maraming pera. Natural, nag-ipon siya hanggat kaya niya sa buhay. Ang dahilan kung bakit lumitaw si Huang Feng sa Jiangda ngayon ay dahil alam niyang magkakaroon si Jiangda ng ganitong uri ng intramural trade fair ngayon. Kaya naman, espesyal siyang sumugod. Ang kanyang lugar ay ilang hintuan ang layo mula sa Jiangda. Ang mga presyo ng upa malapit sa universidad ay karaniwang mas mataas, at hindi niya ito kayang bayaran. Parang apoy daw si June. Ito ay hindi mali sa lahat. Sa ilalim ng nakakapasong araw, si Huang Feng ay nagdala ng isang tumpok ng mga bagay patungo sa hintuan ng bus. Pawis na siya. Buti na lang at kadalasan ay binibigyang pansin niya ang pag-eehersisyo ng kanyang katawan, kaya nakakapit pa ang kanyang katawan. Sakay sa masikip na bus, sa ilalim ng kakaibang mga tingin ng ibang mga pasahero at ng driver, dumating si Huang Feng malapit sa kanyang inuupahang bahay. Kung hindi dahil sa sobrang init ng panahon at sandamakmak na mga gamit ay balak na niyang maglakad pabalik. It's so sting hot today. Past tanghali na, pero sobrang init pa rin. Hindi mo ba ako papalampasin? Reklamo ni Huang Feng habang naglalakad siya papunta sa kanyang silid. Gayunpaman, kapag siya ay umakyat sa itaas, kailangan niyang iwasan ang isang tao na bumababa, kaya kailangan niyang hawakan ang kanyang storage box at lumipat sa gilid. Gayunpaman, kahit na ganoon, nabunggo pa rin siya ng tao sa makipot na espasyo. Hindi ito sinasadya ng tao. Bukod dito, agad siyang humingi ng tawad. Hindi pinanghawakan ni Huang Feng ang tao at tumanggi siyang pakawalan siya. How unlucky. Nagdudugo talaga ako. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang inuupahang apartment, nalaman niyang bakat ang kanyang braso nang mabangga siya ng kabilang partido. May butas ang balat niya at duguan siya. Walang pakialam si Huang Feng. Kumuha siya ng tuwalya at pinunasan ang dugo sa braso niya. Gayunpaman, hindi niya napansin na ang lugar kung saan nabasag ang storage box ay kakaibang nawala sa oras na ito. Ang inuupahang bahay ni Huang Feng ay 7 o 8 metro kwadrado lamang. Dahil sa limitadong espasyo, at syempre, dahil sa kawalan ng pera, kakaunti ang mga kasangkapan sa kanyang silid. Isang kama lang, isang lamesa, at wala kahit isang bangkito. Gayunpaman, ang silid ay hindi masyadong magulo. Siya ay isang taong mahilig sa kalinisan. Hindi man kalakihan ng kwarto ay siya pa rin ang naglinis nito. Nauuhaw ako. Napakakuripot ng landlord na ito. Hindi siya naglagay ng aircon sa sobrang init ng araw. Ungol ni Huang Feng habang inilalabas niya ang maliit na electric fan mula sa storage box. Siyempre, ungol lang siya. Alam din niya na kapag nakalagay ang aircon ay tiyak na tataas ang renta. Sa kasong ito, mas gugustuhin niyang hipan ang pamaypay. Nang naka-on ang switch, nagsimulang umikot ang maliit na ventilador, na nagdala ng malamig na pakiramdam kay Huang Feng. Hindi naman talaga nagsinungaling si Senior Fatso sa kanya. Walang problema sa fan na ito. Ito ay ganap na magagamit. Sulit ang 8 yuan. You're my little apple. Gaano man kita kamahal, hindi iyon sobra. Nagring ang telepono ni Huang Feng, at mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Ilang araw na ang nakalipas, nawalan siya ng dati niyang trabaho. Nitong mga ilang araw, ipinapadala niya ang kanyang resume kung saan-saan para sa mga panayam, kaya naghihintay siya ng balita. Manager Liu, hired ako. Papasok ako sa trabaho bukas. Mahusay, salamat, Manager Liu.
On time ako bukas. Makakaasa ka na hindi ako mahuhuli, nakangiting sabi ni Huang Feng. Ay oo, pagkatapos ibaba ang telepono, nagsaya si Huang Feng. Ang tumawag lang sa kanya ay isa sa mga kumpanyang na-interview niya nitong mga nakaraang araw, pero wala man lang balita mula sa ibang kumpanya. Noong una, naisip ni Huang Feng na ang lahat ng kumpanyang kanyang kinapanayam ay nabigo. Hindi niya akalain na isa sa mga ito ang kukunin niya kahit na security guard lang ito. Oo, ang posisyon na kinapanayam ni Huang Feng ay isang security guard. Hindi naging madali ang paghahanap ng trabaho sa mga araw na ito. Maging ang posisyon ng security guard ay hindi ganoon kadaling makapanayam. Halimbawa, ang kumpanyang kinapanayam ni Huang Feng ay isang malaking kumpanya. Ang security guard ay hindi lamang nagkaroon ng magandang physical fitness, ngunit mayroon ding magandang imahe. Ang mga kinakailangan sa akademiko ay nasa itaas ng junior college. Bagamat maraming mga kinakailangan, maraming mga tao ang nag-interview. Isa rin sa kanila si Huang Feng dahil maganda ang benepisyo ng kumpanya. Ang sweldo ay 3,500 yuan, at mayroon ding insurance. May mga regalo o shopping voucher sa mga pagdiriwang. Isang araw na walang pasok sa isang linggo, at ang isang araw ay itinuturing na overtime. Ang ganitong paggamot ay itinuturing na mabuti sa Jiangzhou. Bagamat hindi ito may kukumpara sa mga white-collar na manggagawa, ito ay mas mahusay kaysa sa nakaraang trabaho ni Huang Feng. Ngayong alam na niyang hired na siya, natural na siyang masaya, not to mention na wala man lang balita sa ibang kumpanya. Gayunpaman, sinabi rin ni Manager Liu sa telepono na sila ay isang malaking kumpanya, kaya kailangan nilang bigyang pansin ang hitsura. Ang kumpanya ay mag-i-issue ng mga uniforme sa seguridad ng pantay, ngunit hindi sapatos. Ang mga sapatos ay dapat na itim na leather na sapatos, at hindi ito masyadong magarbong. Si Huang Feng mismo ay may pares ng leather na sapatos, ngunit suot niya ito sa loob ng 2 taon. Medyo malabo ang mga ito, kaya't upang magbigay ng magandang impresyon sa mga pinuno bukas, nagpasya siyang lumabas at bumili ng bagong pares. Pagkatapos noon, lumabas si Huang Feng dala ang kanyang maliit na pera. Bumili siya ng isang pares ng leather shoes sa isang leather shoe store. Ito ay higit sa 100 yuan. Siyempre, imposible para sa kanya na pumunta sa isang espesyal na tindahan na may maliit na ipon. Mabibili lang niya ito sa lugar na ganito. Pagkatapos bumalik sa paupuhang bahay, inilagay ni Huang Feng ang bagong bylang leather na sapatos sa malaking storage box. Sa oras na ito, ang storage box ay naging storage box ni Huang Feng. Wala siyang masyadong espasyo dito, at kailangan lang niya ng ganoong bagay para mag-imbak ng mga bagay. Matapos tanggalin ang mga leather na sapatos, humiga si Huang Feng sa kama at nilaro ang kanyang mobile phone. Wala siyang gaanong pera, kaya natural na wala siyang masaganang nightlife. Sa kabutihang palad, ang paupuhang bahay ay karaniwang may wireless internet. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa internet. Si Huang Feng ay hindi nanunood ng TV o mga pelikula, ngunit hindi niya sinasadyang nagbukas ng maikling patalastas. I-off na sana niya ito, pero dahil may nagustuhan siyang bituin dito, pinagpatuloy niya ang panunood. Ang maikling video na ito ay isang patalastas para sa inuming tsaa. Sa patalastas, isang binata at isang dalaga ang nakatira sa 2 palapag ng parehong gusali. Magically, ang mga refrigerator sa 2 bahay ay maaaring aktwal na magpadala ng mga bagay sa isa't isa. Ang inuming tsaa sa refrigerator ng babaeng lead ay hindi maipaliwanag na tumakbo sa refrigerator ng lalaki na lead sa ibaba. Sa makatuwid, nagsimulang makipag-usap ang dalawa sa pamamagitan ng refrigerator. Pinanood ito ni Huang Feng ng may labis na interes. Ang patalastas na ito ay nakunan ng maayos. Isa pa, may nagustuhan siyang bituin, kaya hindi niya isinara ang bintana hanggang sa matapos niya itong panoorin. Ang hindi alam ni Huang Feng ay nang mapanood niya ang maikling advertisement, isang mahinang ilaw ang kumislap sa storage box sa ilalim ng kanyang kama. Pagkatapos noon, nawala ang kanyang leather shoes. Makalipas ang ilang segundo, bumalik ang sapatos, ngunit tila nagbago ito ng kaunti. Kabanata 3, kasabay nito, sa isang hindi kilalang teknolohikal na dimensyon, isang medyo napakataba na binata ang nakaupo sa sofa, umiinom ng red wine habang nakikinig sa katabi niyang may edad na nagpakilala sa mga leather na sapatos sa kanyang kamay.
Isa itong pares ng itim na leather na sapatos. Young Master Bruce, itong mga leather shoes ko ay may pinakahuling teknolohiya. Sa labas, parang ordinaryong leather shoes, pero kahit sino pa ang magsuot nito, makakatakbo ito ng kasing bilis ng hangin. Hinawakan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang leather na sapatos at sinabi sa binata, "Bukod dito, ang pares ng leather na sapatos na ito ay gumagamit ng pinakabagong teknolohiya. Hindi madumihan ang ibabaw, at maaari nitong automatikong baguhin ang laki ng sapatos ayon sa laki ng taong nagsusuot nito. Masasabing ang pares ng sapatos na ito ay maaaring isuot habang buhay hanggat gusto mo." Sa tingin mo ba ako ang uri ng tao na magsusuot ng isang pares ng sapatos habang buhay? Nakasimangot na sabi ng binata, si Young Master Bruce. Siyempre hindi, siyempre hindi. Nagmamadaling paliwanag ng medyo may edad na. Sige, maaari mong itago ang pares ng sapatos na ito at pumunta sa kasambahay para kunin ang pera. Kinawayan ni Young Master Bruce ang kanyang kamay at pinutol siya. Salamat, Young Master Bruce. Tumayo ang medyo may edad na at masayang mukha ang sinabi. Hindi siya masyadong nag-effort sa pares ng sapatos na ito. Ngayong naibenta na niya ito sa magandang presyo, syempre nasiyahan siya. Kinaykit ni Bruce ang kanyang mga mata at tumingin sa sapatos na pinaggastos niya ng malaki. Walang labis na pagmamahal sa kanyang mga mata. Ito ay hindi nakakagulat. Ang sapatos na karaniwan niyang isinusuot ay branded o custom-made. Kung noon pa man ay hindi na niya titignan ang sapatos na nasa harapan niya na napaka-ordinaryo at katulad ng mga leather na sapatos sa kanyang harapan. Gayunpaman, kinailangan niyang lumahok sa isang takbuhan bukas. Ang mga taong lumahok dito ay ang ikalawang henerasyon ng mayayaman at ang pangalawang henerasyon ng mga opisyal sa bilog. Siya, si Bruce, ay sasali rin dito. Gayunpaman, siya ay medyo mataba. Not to mention running, even walking for a little longer ay nakakaramdam siya ng sobrang pagod. Dahil dito, madalas siyang kinukutya ng mga tao sa bilog. Kaya naman, nang hindi niya sinasadyang malaman na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay may ganoong pares ng sapatos, iminungkahi niyang isagawa ang karerang ito. Gusto niyang ipakita ang kanyang mukha sa harap ng kanyang mga kaibigan sa bilog. Gusto niyang makita kung sino ang magsasabing hindi siya makakatakbo sa hinaharap. Ikaw, na nagsusuot ng sneakers, hindi ka makakalaban sa akin sa leather shoes. How dare you make fun of me? Sa pag-iisip nito, ipinakita ni Bruce ang isang ngiti sa kanyang mukha na para bang nakikita na niya ang gulat na mga ekspresyon sa mukha ng kanyang mga kaibigan. Sarap na sarap siya sa mga ganoong ekspresyon. Ibinaba ang baso ng alak, kinuha ni Bruce ang sapatos at sinubukan ito. Oo naman, maaari nilang baguhin ang kanilang laki at medyo komportable. Gayunpaman, ang pagkakagawa ay mas masahol kaysa sa kanyang mga naunang sapatos. Pagkatapos ng lahat, ang taong ngayon ay isang mananaliksik ng teknolohiya, hindi isang taga-disenyo. Tumayo si Bruce at sinubukan ito. Matapos maisuot ang pares ng sapatos na ito, naramdaman niyang gumaan ang katawan niya, at hindi gaanong nakakapagod ang pagtakbo. At saka, hindi naman talaga mabagal ang bilis niya. Nasiyahan, hinubad ni Bruce ang sapatos at hiniling sa kanyang katulong na itabi ito. Bagamat maganda ang takbo, ayaw niyang magsuot ng ganitong kawawang pagkakagawa. Ito ay nasa ilalim ng kanyang katayuan. Isusuot lang niya ito para sa kompetisyon bukas. Pagkatapos nito, itatapon niya ang mga sapatos na ito sa basurahan. Inilagay ng katulong ang sapatos sa dedikadong cabinet ng sapatos ni Bruce. Lahat ng uri ng branded na sapatos ay nasa loob nito. Ang gayong pares ng tila ordinaryong sapatos ay talagang hindi tugma. Pagkaalis ng katulong, nang walang nakakapansin, ang cabinet ng sapatos ay kumislap ng mahinang liwanag. Nawala ang mga high-tech na sapatos na katatapos lang ilagay. Gayunpaman, muling lumitaw ang mga ito makalipas ang ilang segundo. Kapareho ito ng sitwasyon ni Huang Feng. Walang nakakita sa pagbabagong ito. Matapos lumitaw ang pares ng sapatos na ito, nagbago din ang ibabaw. Parang iba, tahimik ang gabi. Kinaumagahan, maagang bumangon si Huang Feng. Sinabi na sa kanya ni Manager Liu na opisyal na siyang papasok sa trabaho ngayon. Hindi siya malit, kahit na hindi sabihin ni Manager Liu, hindi mahuhuli si Huang Feng. Ang pagiging huli sa unang araw ng trabaho ay tiyak na mag-iiwan ng masamang impresyon sa pinuno.
Gusto pa ba niyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho dito? Dapat malaman ng isa na mayroon pa siyang 3 buwang internship. Inilabas ni Huang Feng ang pares ng sapatos na ginastos niya ng mahigit 100 yuan para bilhin mula sa storage box. Gayunpaman, nang hawakan pa lang niya ito sa kanyang kamay ay medyo iba na ang pakiramdam niya. Ang pares ng sapatos kahapon ay halatang knock-off. Napakahirap ng pagkakagawa. Medyo magaspang ang pakiramdam sa paghawak. Pinindot man niya ng husto, kitang-kita ang mga fine lines na mahirap mawala. Hindi ito dapat gawa sa tunay na balat ng baka. Gayunpaman, nang kunin niyang muli ang pares ng sapatos na ito, nalaman niyang mas lumiwanag ang ibabaw ng sapatos. Ito ay napaka-komportable sa pagpindot. Ang pagkakagawa ay tila mas maislan. Bukod dito, naalala niya na ang gilid ng mga sapatos na katad ay pinalamutian ng mga pandekorasyon na pattern. Ito ay nakatanim, ngunit ngayon ito ay malinis at makinis. Walang pattern sa lahat. It really is a knock-off. I haven't wear it for a day and the decorative pattern has already fallen off. Kung hindi ako nagmamadaling gamitin ngayon, kinuha ko na sana ito ng diretsyo para ipagpalit. Ungol ni Huang Feng habang isinusuot ang leather na sapatos. Wala siyang anumang pagdududa, naisip niya na ang pakiramdam at pagkakagawa ay dahil sa hindi niya tiningnang mabuti kahapon. Hindi niya alam kung kailan nalaglag ang decorative pattern sa sapatos. Well, it feels good. It's quite comfortable. It's much better than my previous pair. Parang mas maganda ang pakiramdam kaysa noong sinubukan ko ito kahapon. Sa higpit ng oras, hindi masyadong inisip ni Huang Feng ang mga leather na sapatos. Isinuot niya ang mga iyon, naghilamos sandali, at umalis. Oras ng trabaho noon. Maraming tao at sasakyan sa kalsada. Puno ng tao ang istasyon ng bus. Sa kanyang malakas na katawan, sumiksik si Huang Feng sa bus. Sanay na ang bahagi ng kanyang katawan, at ang bahagi nito ay sumisiksik sa bus araw-araw. Ang Changzhou Group, ang lugar kung saan magre-report si Huang Feng ngayon. Isa itong bituin na kumpanya sa Jiangzhou. Ito ay itinuturing na isang malaking kumpanya sa buong Qing Province. Kahit sa bansa, medyo sikat. Ang pinakakaakit-akit sa Changzhou Group ay ang CEO nito ay isang babae. Napakaganda daw niya. Siyempre, hindi pa siya nakita ni Huang Feng. Bukod dito, sa grupo, mas maraming babae kaysa lalaki. Seryoso na mas maraming babae kaysa lalaki. Natural, mas nakaakit ito ng atensyon ng mga lalaki. Sa panahon ng recruitment ng seguridad, maraming tao ang dumating na may ideya na nasa isang paborebleng posisyon. Sa makatuwid, mayroong maraming mga tao na nag-sign up. Masasabing medyo nagulat si Huang Feng na siya ay natanggap. Nawawala yung wallet ko. May magnanakaw. Hulihin mo yung magnanakaw. Nang kababa pa lang ni Huang Feng ng bus kasama ang mga tao, biglang sumigaw ang isang pasahero sa hindi kalayuan sa kanya. Agad nitong nakuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Napansin ni Huang Feng na pagkatapos sumigaw ang pasahero, nagbago ang ekspresyon ng isang tao sa hindi kalayuan sa kanya. Tapos, binilisan niya at umalis. Kabanata 4. Tumigil ka, yung nakabulaklak na sandos sa harap. Itinuro ni Huang Feng ang lalaki at sumigaw. Matapos marinig ng lalaki ang mga salita ni Huang Feng, lumingon siya at tinitigan ng masama si Huang Feng. Gayunpaman, mas mabilis ang takbo ng kanyang mga paa, at mabilis pa siyang tumakbo. Sa pagkakataong ito, mas sigurado si Huang Feng na ang taong ito ay napakahinala. Mabilis na humabol si Huang Feng, ngunit maraming tao sa hintuan na ito. Naipit siya sa gitna ng mga tao, at kinailangan ng maraming pagsisikap para makaalis sa karamihan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang magnanakaw ay nasa 100 metro na ang layo. Nang makita ang sitwasyong ito, binalak ni Huang Feng na sumuko. Mas bumilis man ang takbo niya, ngayong napakalayo na niya, hindi na niya nahabol. Bukod dito, kailangan pa niyang mag-report sa trabaho. Gayunpaman, nang makita niya ang walang magawang mukha ng babae na ninakaw ang wallet, walang kamalay-malay siyang humabol ng ilang hakbang pasulong. Ang ilang hakbang na ito ang nagpatigil kay Huang Feng dahil pakiramdam niya ay mas gumaan ang kanyang katawan. Hindi nagtagal ang pagtakbo. Bukod dito, ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa dati. Si Huang Feng, na medyo natigilan, ay agad na tumakbo ng ilang hakbang pa. Sigurado siyang hindi ilusyon ang naramdaman niya kanina.
Talagang mas mabilis siyang tumakbo kaysa karaniwan. Walang oras para isipin kung ano ang nangyayari. Tumingin si Huang Feng sa magnanakaw sa kanyang harapan na sadyang huminto at tumingin sa kanya ng mapanukso. He smiled and said, "Little guy, I will let you know how powerful I am. You actually dare to provoke me." Pagkatapos, itinaas ni Huang Feng ang kanyang mga paa at nagpatuloy sa pagtakbo sa direksyon ng magnanakaw. Nang makita ng magnanakaw na humahabol pa rin si Huang Feng, ngumiti siya ng masama at tumigil saglit bago nagpatuloy sa pagtakbo. Hindi niya akalain na maabyutin siya ni Huang Feng. Siya ay orihinal na isang veterano sa larangang ito. Napakabilis din ng kanyang takbo. Hindi man lang siya maabyutin ng mga ordinaryong tao, hindi pa banggitin na mahigit 100 metro na siya ngayon mula kay Huang Feng. Gayunpaman, hindi nagtagal ay narinig niya ang mga bulungan ng mga tao sa paligid niya, na ikinagulat niya ng kaunti. Parang hindi makapaniwalang nakatingin sa likod niya ang mga tao sa paligid niya. Parang may hindi kapani-paniwalang nangyayari sa likuran niya. Katutubo niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa likuran, at pagkatapos ay pareho ang ekspresyon ng mga tao sa paligid niya. Puno ng gulat ang mukha niya. Paano ito posible? Paano siya nakatakbo ng napakabilis? Ngayon lang, mahigit 100 metro pa ang pagitan namin. Gaano na ba katagal, at sobrang lapit na niya. Sigaw ng magnanakaw sa kanyang puso. Masyadong nakakagulat ang kanyang nakita. Sa likod niya, si Huang Feng, na orihinal na mahigit 100 metro ang layo sa kanya, ay lumiit na ng halos kalahati. Sa oras na ito, ilang segundo pa lang mula nang habulin siya ni Huang Feng, at ito ay nasa isang masikip na kalye. Kung walang tao sa paligid, kung gayon ang bilis niya. Ito ay simpleng nakakatakot. Si Huang Feng ay tumakbong abandonado. Pakiramdam niya ay mabilis talaga ang kanyang takbo. Ang kanyang mga tainga ay napuno ng tunog ng hangin, at ang mga bagay sa paligid niya ay patuloy na umuurong. Pakiramdam niya ay hindi pa siya nakatakbo ng ganoon kabilis. F***, tao pa ba yung lalaking yon? Bakit ang bilis mo tumakbo? Panipi, athlete ba siya? Paano siya nakakatakbo ng ganoon kabilis? Hindi ko akalain na makakatakbo ang mga Olympic champion na iyon ng kasing bilis niya. Panipi, sobrang bilis. Nataman ko. Naiwasan ko. Sobrang bilis talaga. Parang hangin. Asawa, halika at tingnan mo ang Diyos. Ang mga tao sa paligid ay naakit ni Huang Feng. Gulat na gulat silang napatingin sa kanya. Wala pa silang nakitang taong tumakbo ng napakabilis. Tao pa rin ba siya? Bukod dito, ito ay sa isang masikip na kalye. Kung sumali siya sa Olympic Games, siguradong nanalo siya ng gintong medalya. Tingnan mo, naka-leather shoes siya. Sa oras na ito, may nakatuklas na si Huang Feng ay talagang nakasuot ng leather na sapatos sa halip na sports shoes. Ito ay nagpasigla sa mga tao. F***, ang isang taong nakasuot ng leather na sapatos ay maaaring tumakbo ng napakabilis sa presensya ng napakaraming tao. Ito ay masyadong F*** sting hindi kapani-paniwala. Pati ang magnanakaw ay nadamay. Nang makitang palapit ng palapit si Huang Feng, hindi sinasadyang bumaba ang kanyang bilis. Pakiramdam niya, gaano man siya kabilis tumakbo, hindi niya malalampasan si Huang Feng. Matapos makita ang bilis ni Huang Feng, nakaramdam siya ng matinding kawalan ng pag-asa. Tumakbo ka, bakit hindi ka tumatakbo? Bakit kailangan mong maging magnanakaw? Sabi ni Huang Feng habang inaagaw niya ang wallet sa kamay ng magnanakaw. Imposible, imposible. Ang magnanakaw ay kumilos na parang hindi niya narinig ang mga salita ni Huang Feng. Bulong pa niya sa sarili. Puno ng pagkalito at pagkagulat ang mukha niya. Malinaw, hanggang ngayon, hindi niya naiintindihan kung paano tumakbo si Huang Feng ng napakabilis. Ito ay sadyang hindi makatao. I asked you to steal my wallet. How dare you steal it? Sa pagkakataong ito, nasagasaan din ang nagsabing ninakaw ang kanyang pitaka, hinihingal. Pagdating niya, hinampos niya ang ulo ng magnanakaw gamit ang bag sa kamay niya. Ang aksyon ng tao ang gumising sa magnanakaw. Hindi niya nilingon ang taong ninakaw ang bag. Sa halip, tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, paano mo ito nagawa? Anong ibig mong sabihin paano ko nagawa? Alam ni Huang Feng kung ano ang itinatanong niya, ngunit sinadya niyang magpakatanga dahil nalilito siya sa kanyang sarili. Be honest. Don't talk nonsense. Malapit nang dumating ang pulis. Bagamat si Huang Feng lang ang humahabol sa magnanakaw,
may mga tao pa rin sa paligid na tumawag ng pulis, kaya maya-maya dumating na ang mga pulis. Gayunpaman, tila walang pakialam ang magnanakaw sa mga pulis. Tiningnan pa rin niya si Huang Feng nang malapitan at paulit-ulit na inuulit ang mga salita ngayon. Si Huang Feng ay kumilos na parang hindi niya narinig at walang pakialam sa kanya. Maya-maya, dumating na ang mga pulis. Napakalinaw na ng usapin. Ang magnanakaw ay isa ring nakagawiang nagkasala. May criminal record siya sa police station. Hindi hiniling ng pulisya kay Huang Feng at sa taong ninakaw ang bag na magkasamang pumunta sa istasyon ng pulisya. Paimpol lang silang nagpahayag dito at hinayaan silang umalis. Kaugnay nito, syempre, napakasaya ni Huang Feng dahil kailangan pa niyang pumasok sa trabaho. Kung pupunta siya sa istasyon ng pulisya, hindi niya alam kung gaano katagal ang kinakailangan upang bumalik at pabalik. Kaya naman, matapos ang pahayag, nagmamadali siyang pumunta sa kumpanya. Ang taong ninakaw ang wallet ay gustong magpasalamat kay Huang Feng, ngunit tumanggi siya. Kung nakatagpo siya ng ganitong bagay, tiyak na tutulong siya kung kaya niya. Ayaw niya ng anumang gantimpala. Bagamat nagmamadali si Huang Feng, huli pa rin siya nang dumating siya sa kumpanya. Kahit na late lang siya ng 2 minuto, late pa rin siya. Pagdating niya sa security room, naghihintay doon si Manager Liu, at napakapangit ng mukha niya. Sorry, Manager Liu, may naaksidente sa daan. Pasensya na, hindi na mauulit. Alam ni Huang Feng na siya ay nasa problema nang makita niya ang sitwasyong ito. Huli siya sa unang araw ng trabaho at nahuli siya ng kanyang amo. Masyadong masama ang kanyang kapalaran. Hindi magiging madali ang kanyang hinaharap na mga araw. Kabanata 5, may aksidente ba? Kumunot ang noo ni Manager Liu at sinabing, Little Huang, sinabi ko na sa iyo ng malinaw kahapon. Huwag kang malate, huwag malate. Kita mo, huli ka sa unang araw. Kung makita ka ng mga pinuno ng kumpanya, ano ang iisipin nila? Dapat mong malaman na maraming tao ang gustong gawin ang iyong trabaho. Nakikita ko rin na tapat ka, kaya binigyan kita ng pagkakataong ito. Kung ayaw mong gawin, sabihin mo sa akin sa lalong madaling panahon. Panipi, I want to do it. Thank you, manager, sa tulong mo. I promise that I will not be late in the future. Sabi ni Huang Feng. Hindi niya maiwasan. Sinong nagsabing malate siya? Ang dahilan naman, ayaw niyang sabihin. Ito ay walang silbi upang sabihin ito. Sige, wag mo na uulitin. Dinala ko na yung uniform mo. Magpalit ka na ng damit at pumasok ka ng opisyal. Sa kabutihang palad, ayaw paalisan ni Manager Liu si Huang Feng sa unang araw. Pinunalang niya at pinag-aral at hinayaan siya. Salamat, Manager. Nagpapasalamat na sabi ni Huang Feng. Mabait kang bata, huli ka sa unang araw ng trabaho. Pagkaalis ni Manager Liu, nagpalit si Huang Feng ng kanyang uniforme sa security room. Sa oras na ito, sinabi ng isa pang security guard na katabi niya. Kuya, nagbibiro ka, naaksidente talaga ako sa daan. Kung hindi, maaga akong nakarating. Sinabi ni Huang Feng, Kuya, ano ang apelyido mo? Magkasama tayo sa hinaharap. Panipi, anong apelyido mo? Ang apelyido ko ay Wang. Maaari mo akong tawaging Old Wang. Sabi ng security guard. Kung ganoon ay Kuya Wang ang itatawag ko sa iyo. Kuya Wang, mangyaring alagaan mo ako sa hinaharap. Kung may mali sa nakababatang kapatid na ito, ituro mo lang. Sabi ni Huang Feng habang nag-aabot ng sigarilyo. Kailangang maayos pa rin ang relasyong ito sa mga kasamahan. Wag na, bago ka lang at wala kang alam. Bawal manigarilyo sa oras ng trabaho dito. Maraming babae. Tinanggihan ni Brother Wang ang sigarilyong iniabot ni Huang Feng at sinabing, hindi na kailangang alagaan ako. Lahat tayo ay mga kasamahan. Kung mayroon kang anumang bagay na hindi mo maintindihan sa hinaharap, maaari kang magtanong sa akin. Gayunpaman, ang trabaho dito ay medyo madali. Hanggat hindi ka tumingin sa paligid, magiging maayos ito. Sa pagsasalita tungkol dito, nilapitan ni Brother Wang si Huang Feng at sinabing, sikat ang kumpanyang ito sa pagkakaroon ng maraming magagandang babae. Kahit na ang CEO ay isang kagandahan. Bakante ang iyong posisyon dahil ang naunang tao ay nagmulat ng kanyang mga mata ng random, at ang taong tinitingnan niya ay ang CEO. Kaya, nag-impake siya at umuwi. Tama si Manager Liu tungkol sa isang bagay. Maraming tao ang nagnanais ng posisyon mo, kaya dapat mong alagaan ang iyong mga mata.
Salamat, Kuya Wang, sa pagpapaalala mo sa akin. Magpapansin ako, sinabi ni Huang Feng, tayong dalawa lang ba ang security guard? Siyempre hindi, malaking kumpanya ang Changzhou, paanong dalawa lang ang security guard? May special security office dito. Kaming dalawa ang nagbabantay sa guard room. Kung yung iba ay walang magawa, they will usually stay in the office. After all, mas maganda ang environment doon. Tsaka papayagan din naman ng CEO, sabi ni Brother Wang. Tumango si Huang Feng. No wonder maraming gustong pumunta dito. Iba talaga ang trato ng mga security guard dito. Sige, mauna ka na. Magpahinga ka muna. Tatayo ako sa labas. Magpapalit ka sa akin mamaya. Kinuha ni Brother Wang ang kanyang sombrero at handa nang lumabas. Paano yan? Kuya Wang, magpahinga ka na rito. Pupunta ako. Baguhan lang ako. Kailangan ko lang umangkop sa posisyon sa trabaho. Hinayla ni Huang Feng si Brother Wang at sinabi. Alam niya pa rin ang bait na ito. Hindi nakipagtalo si Brother Wang kay Huang Feng. Ngayon ay sumikat na ang araw. Paano ito magiging mas komportable sa labas kaysa sa duty room? May aircon at dyaryo para basahin. Siyempre, mas komportable dito. Ayos lang. Tawagan mo na lang ako kapag pagod ka na mamaya. Okay. Pagkatapos magsalita ni Huang Feng, isinuot na niya ang kanyang security hat, umalis sa security room, at tumayo sa gate. Ang kumpanya ay medyo maalalahanin sa kanila. May parasol dito. Si Huang Feng ay nakatayo sa ibaba, at ang araw ay hindi sumikat. Kaya lang sa ganitong panahon, kahit ang hangin ay mainit. Natural, hindi ito komportable sa labas gaya ng sa security room. Gayunpaman, para kay Huang Feng, napakahusay na dito. Napakaraming tao ang dumarating at naglilibot. Ang oras ng pagtatrabaho ng mga security guard ay karaniwang mas maaga ng kalahating oras kaysa sa ibang mga empleyado. Sa makatuwid, ngayon na ang oras para sa mga empleyado ng Changzhou na pumunta sa kumpanya para magtrabaho. Maraming empleyado ang nagmamadaling pumasok sa kumpanya, ngunit marami rin ang nakahanap kay Huang Feng, ang bagong security guard. Pagkatapos ng lahat, sumama sila sa orihinal na mga security guard dito, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nila si Huang Feng. Para sa mausisa ng mga mata ng mga tao sa paligid niya, si Huang Feng ay nakatayo pa rin doon ng tapat na parang hindi niya sila nakikita. Ang kanyang trabaho bilang isang security guard ay mas katulad ng isang proyekto sa mukha sa oras na ito. Ang pangunahing layunin ay mag-iwan ng magandang impresyon sa mga taong pumasok sa kumpanya, kaya natural na kailangan niyang gumanap ng maayos. Nang mag-alas 9 na, halos wala nang pumapasok sa kumpanya. Sa wakas ay makapagpahinga na ang katawan ni Huang Feng. Sa mga oras na ito, napagtanto din niya na ang kumpanyang ito ay talagang puno ng mga kababaihan. Sa panahong ito, karamihan sa mga empleyadong pumasok sa kumpanya ay mga babae. Bihira na makakita ng ganitong kumpanya na may mas maraming babae kaysa lalaki sa Qing Province. Bihira na makakita ng ganitong kumpanya na may mas maraming babae kaysa lalaki sa bansa. At saka, sa mga babae kanina, marami sa kanila ang magaganda. Kasama ang uniforme sa opisina, talagang kaakit-akit ang magagandang binti sa ilalim ng maikling palda. Nadama ni Huang Feng na ang nakatayong bantay dito ay isang pagsubok ng lakas ng loob. Hindi katakataka na ang kanyang hinalinhan ay tinanggal dahil sa pagtingin sa paligid. Masyadong matindi ang tukso. Sa oras na ito, sa wakas ay nagkaroon na ng panahon si Huang Feng para pag-isipan ang sarili niyang mga bagay. Ang una niyang naisip ay kung paano siya biglang bumilis nang mahuli niya ang magnanakaw kaninang umaga. Kung mas mabilis lang siya ng kaunti kaysa karaniwan, baka hindi niya ito napansin. Gayunpaman, mas mabilis siya kaysa karaniwan ngayon. Kung hindi lang sa sobrang dami ng tao sa paligid, pakiramdam niya ay mas mabibilis pa siya. Anong kalokohan ang nangyayari? Naisip ni Huang Feng na may ilang pagdududa. Maaaring isipin ng mga taong hindi nakakakilala sa kanya na palagi siyang ganito kabilis, ngunit siya lang ang nakakaalam na tiyak na hindi siya makakatakbo sa ganitong bilis ng normal. Ito ay kahit kalahati ng bilis ngayon. Ibinaba ni Huang Feng ang kanyang ulo at maingat na tiningnan ang kanyang buong katawan. Wala siyang nakitang pagkakaiba, wala naman siyang ginawang espesyal kahapon. Paanong biglang naging ganito? Ito ba ay isang biglaang pagsabog ng potensyal? Hindi yun gagawin.
Kailangan kong subukan muli kapag may oras ako, pag-isipan ni Huang Feng. Sa oras na ito, napansin ni Huang Feng na may sasakyan na papalabas ng kumpanya. Mabilis niyang itinigil ang kanyang ligaw na pag-iisip at binuksan ang electric door. Hoy, bakit siya? Ang babaeng nakaupo sa front passenger seat sa kotse ay tumingin kay Huang Feng na nagbubukas ng pinto sa labas ng kotse at mahinang nagsalita. WHO. Ang babaeng nasa driver's seat ay tumingin kay Huang Feng sa labas at sinabing, ang bagong security guard. Ate Su, kilala mo ba siya? Panipi, medyo kakaiba ang babaeng nagmamaneho ng sasakyan. Alam niyang kumuha ang kumpanya ng bagong security guard, ngunit hindi niya narinig na kilala ng taong ito si Sister Su. Kilala ko siya, medyo interesting siyang tao. Ang taong tinawag na Sister Su ay muling tumingin kay Huang Feng, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo at sinabi. Kabanata 6. Tumingin muli ang driver kay Huang Feng at naalala ang kanyang hitsura. Pagkatapos noon, hindi na siya umimik at dirdiretsyong nagmaneho palabas ng kumpanya. Hindi alam ni Huang Feng na pinag-uusapan siya ng 2 taong dumaan. Pagkalabas ng sasakyan ay isinara niya ang pinto ng kuryente at muling bumalik sa kanyang pwesto. Masasabing medyo boring pa rin ang pagiging security guard, lalo na ang ganitong uri ng security guard na may etiquette. Hindi siya makatakbo kung gusto niya. Kung hindi, kapag nakita siya ng mga pinuno ng kumpanya, tiyak na papagalitan siya. Maya-maya ay oras na ng tanghalian. Si Huang Feng at Brother Wang ay kumain ng kaunti kaysa sa iba dahil sila ay nasa duty. Let's go! Andito na yung mga nagpapalit ng shift. Terrace sa cafeteria. Sa oras na ito, lumabas si Brother Wang sa duty room at sinabi kay Huang Feng. Oo nga, nakita ni Huang Feng ang 2 tao na nakasuot ng parehong uniforme sa kanya na papalapit. Dapat silang magpalit ng shift. Okay, sabi ni Huang Feng. Sa pamumuno ni Brother Wang, dumating si Huang Feng sa cafeteria ng Changzhou Group. Kailangang sabihin na ang pagtatrabaho sa Changzhou Group ay talagang isang magandang bagay. Ang paggamot ay mabuti, at maging ang pagkain ay mabuti. Ang cafeteria ng grupo ay pinalamutian ng maayos, at mayroong maraming uri ng mga pagkain. Bukod dito, ang presyo ay hindi mahal. Anyway, ito ay mas mura kaysa sa mga maliliit na restaurant sa labas. Bukod dito, sinabi rin ni Brother Wang na ang kumpanya ay magkakaroon ng subsidyo sa pagkain bawat buwan. Maging ang mga security guard ay magkakaroon din ng ganoon. Muling naramdaman ni Huang Feng na napakabuti ng kanyang kapalaran. Mapapasok talaga siya sa napakagandang kumpanya. Ito ay mas mahusay kaysa sa lahat ng mga lugar na kanyang pinagtrabahuan noon. Iniisip din niya na sa pagkakataong ito, kailangan niyang gumanap ng maayos. Kahit anong mangyari, hindi siya madaling matanggal sa trabaho. Hindi maliit ang gana ni Huang Feng dahil mahilig siyang mag-ehersisyo. Buti na lang at libre ang pagkain dito kaya nakakakain siya hanggat gusto niya. Ginamit ni Huang Feng ang kanyang meal card para mag-order ng 2 ulam, isang sopas, isang meat dish, at isang vegetable dish. Tama lang. Bukod dito, ang halaga ay hindi maliit. Sapat na para sa kanya ang kumain. Mas masarap ito kaysa sa karaniwan niyang kinakain. Kadalasan, kumakain siya ng instant noodles para mabuhay. Dahil lampas na ng tanghalian, kakaunti na lang ang tao sa cafeteria. Paminsan-minsan, may nakikita silang ilang tao, pero nagkukwentuhan lang sila pagkatapos kumain. Okay. Stop looking. Remember what I said this morning. Don't look around. These women are not what we can think of. Mataas ang standards nila. Hinawakan ni Brother Wang si Huang Feng at sinabi. Alam ko, Kuya Wang. Hindi ako masyadong nag-isip. Sinabi ni Huang Feng, pagkatapos ng 2 taong karanasan sa lipunan, hindi na siya ang walang muwang at ignorante na tao noong katatapos lang niya sa pag-aaral. Isa na lang siyang security guard, at ang mga babaeng ito ay mga white-collar worker ng kumpanya. Mas mataas ang sweldo nila kaysa sa kanila. Hindi sila titingin sa mga gatekeeper. Sa katunayan, hindi masyadong nag-isip si Huang Feng. Pagkatapos kumain, dinala ni Brother Wang si Huang Feng sa security office. Hindi maliit ang espasyo dito, at laging naka-on ang aircon. Ito ay mas komportable kaysa sa nakatayong bantay sa labas. Dahil lunch break na, hindi na natili sa opisina si Huang Feng. Sa halip, humanap siya ng dahilan para lumabas.
Walang pakialam si Kuya Wang. Sinabihan lang siya nito na huwag gumala. Lumabas si Huang Feng ng gusali at nakahanap ng lugar kung saan walang tao. Handa na siyang subukan muli ang kanyang bilis upang makita kung aksidente o totoo ang eksena sa umaga. Pagkatapos tumingin sa paligid at kumpirmahin na walang tao, nagsimulang tumakbo si Huang Feng. Sa sandaling siya ay nagsimulang tumakbo, ang pakiramdam ng pagpapahinga ay muling dumating. Pabilis ng pabilis ang kanyang bilis. Dahil walang tao sa paligid sa oras na ito, hindi sinasadya ni Huang Feng ang kanyang sarili, kaya ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa umaga. Ha, totoo pala, ang bilis ko talagang tumakbo. Matapos huminto, sinabi ni Huang Feng sa kanyang sarili, pero, bakit ganito? Normal pa rin ito kahapon. Noong nag-ehersisyo ako kahapon ng umaga, hindi ko ito naramdaman. Bakit biglang nag-iba ngayon? Hindi nagmamadaling bumalik si Huang Feng. Sa halip, pinag-isipan niyang mabuti kung bakit nagkaroon siya ng ganitong pagbabago. Madalas tumakbo si Huang Feng para mag-ehersisyo. Lalo na ilang araw na ang nakalipas, nawalan siya ng dati niyang trabaho. Wala siyang magawa buong araw kaya nakaugalian niya ang pagtakbo sa umaga. Kahapon ng umaga, hindi siya nakahinga ng maluwag gaya ngayon dahil halata ang pakiramdam. Nang iniisip ni Huang Feng kung saan ang problema, nagtipon na si Master Bruce kasama ang kanyang mga kaibigan at handa nang simulan ang kompetisyon. Bruce, dumating ka talaga. Akala ko magiging duwag ka. Napatingin ang isang binata sa figure ni Bruce at sinabing, tama, Bruce, usually, pagod ka lang sa paglalakad. Now, you actually organized such a boring competition. If you have this time, I think it's better to find a few beauties to accompany you for a drive. Bruce, seryoso ka ba? Akala ko nagbibiro ka. Panipi, hindi naniwala ang mga tinawag ni Bruce. Originally, akala nila nagbibiro si Bruce. Sila ang ikalawang henerasyon ng mayayamang tao at opisyal. Kung may oras sila, baka masiyahan din sila sa buhay. Sino ang sasali sa isang boring na kompetisyon sa pagtakbo? Kahit na ang kanilang mga figure ay mas mahusay kaysa sa Bruce, karamihan sa kanila ay na-hollow out na ng alak at kababaihan. Sobrang nakakapagod tumakbo. Natural na ayaw nilang gumawa ng ganoong nakakainip at nakakapagod na bagay. Bakit takot kayong lahat? Kung natatakot ka, kaya kitang bitawan. Magsusuot ako ng leather shoes mamaya. Maaari kang magsuot ng running shoes o sneakers. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Tumingin si Bruce sa mga tao at sinabi, natatakot, sa mataba mong katawan ng baboy, nakakalakad ako ng mas mabilis kaysa sa pagtakbo mo. Sabi ng isa sa mga hindi nakasama ni Bruce. Madalas niyang gustong gamitin ang figure ni Bruce para salakayin siya. Para sa kompetisyon ngayon, siya rin ang pinaka-interesado. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para salakayin muli si Bruce. Sana masabi mo pa rin ang mga ganyang salita kapag natapos na ang kompetisyon. Kung sino ang matalo ay gagamutan ng Dihaw Club. Sabi ni Bruce, at pagkatapos ay hiniling sa katulong na dalhin ang kanyang bagong leather na sapatos. Hindi siya magsusuot ng ganoon kababang klaseng leather na sapatos sa lahat ng oras, kaya suot niya ang dati niyang sapatos. Ngayong magsisimula na ang kompetisyon, gusto niyang magpalit ng sapatos. Hoy, bakit parang iba ang pakiramdam? Napaka-uncomfortable nitong suotin. Parang mas maliit ng konti. Pagkasuot pa lang niya ng sapatos ay kumunat ang noo niya. Nang suotin niya ang mga ito kahapon, okay ang pakiramdam ng sapatos. Paano ito magiging hindi komportable pagkatapos lamang ng isang gabi? Bukod dito, ang laki ng sapatos ay tila naging mas maliit. Damn guy, you actually used a defective product to fool me. I will settle accounts with you after I finish the competition. Pakiramdam ni Bruce ay naloko siya. Ito ay hindi isang matagumpay na produkto. Isa lamang itong may sira na produkto. Kung hindi, paano magkakaroon ng malaking pagbabago sa isang gabi? Gayunpaman, orihinal na binalak niyang isuot lamang ito saglit. Tsaka nasabi na niya, ngayon, siguradong hindi na siya makaka-atres. Kung hindi, hindi niya ba sinasampal ang sarili niyang mukha? Kabanata 7. Well, ang talo ay gagamutin ng Dihaw Club. Iyon ay isang deal. Naningkit ang mga mata ng lahat nang marinig ang sinabi ni Bruce. Ang Dihaw Club ay hindi mura, at madalas silang pumunta doon upang maglaro.
Ngayong nagkusa na si Bruce na tretuhin sila, hindi na sila makahingi pa. Oo, sa kanilang opinyon, ito ang sitwasyon ni Bruce sa Disguise. Sino ang hindi nakakaalam ng sitwasyon ni Bruce? Siya ay isang taong pagod na pagod kung lumakad siya ng mas matagal, at ang bilis ng kanyang pagtakbo ay hindi mas mabilis kaysa sa bilis ng paglalakad ng isang normal na tao. Paano sila matatalo sa ganoong tao? Malinaw, imposible. Tumawa ka, hindi ka na matatawa mamaya. Pagkatapos ng araw na ito, tingnan natin kung sino ang tatawa sa akin dahil hindi ako makatakbo. Niyugyug ni Bruce ang namamaganyang katawan at tahimik na nag-isip sa kanyang puso. Gayunpaman, ang proseso at resulta ng karera ay ganap na naiiba sa inaasahan ni Bruce. Ang bilis niya sa pagtakbo ay halos pareho sa dati. Kahit ilang hakbang na ang pagtakbo ay naramdaman niyang nagsimula ng pawisan ang kanyang katawan, at medyo mabilis ang kanyang paghinga. Nakaramdam ng pagod ang kanyang katawan. Ito ay ganap na naiiba mula noong sinubukan niya ang pares ng sapatos na ito kahapon. Sa pagtingin sa mga taong tumatakbo palayo ng palayo ay lalong bamigat ang galit sa mukha ni Bruce, lalo na nang maraming tao ang lumingon sa kanya na may pangungot siya. Pakiramdam ni Bruce ay hindi na niya kinaya. Naloko siya. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Papatayin kita. Napatigil lang si Bruce. Alam niyang wala siyang pagkakataong manalo, at ngayon ay iniisip niyang niloko siya ng kabilang partido. Hindi ito high-tech na pares ng sapatos, ito ay basura. Mas masahol pa sa basura. Bruce, bakit hindi ka tumakbo? Simula pa lang to, sumusuko ka na. Tama, Bruce, halika at hulihin mo kami. Kapag nahuli mo kami, hahayaan ka namin. Damn, you took the initiative to compete with US. Akala ko palihim kang nag-train at may malaking killer move, pero ang bilis mong sumuko. Hindi pa nga ako nag-iinit. Bruce, halika na dali. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon, at makakarating kami sa finish line. Napansin din ng mga nasa unahan na napatigil si Bruce kaya isa-isa silang nagtawanan. Ang iba sa kanila ay nagbibiro, at ang iba ay talagang pinagtatawanan siya. Siguradong alam ito ni Bruce, kaya lalo siyang nagalit. Kinasusuklaman na niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nagbenta sa kanya ng sapatos. This time, mas nawalan siya ng mukha. Bukod dito, nagkusa siyang mawalan ng mukha. Naniniwala siya na ang bagay na ito ay malapit ng kumalat, at siya ay magiging isang katatawanan sa bilog. Sa pag-iisip nito, mabangis na itinapon ni Brosnan ang sapatos at isinuot ang sarili niyang sapatos. Tungkol naman sa pares ng sapatos na ito, natural na inabandona niya ang mga ito ng ganoon na lamang. Tahimik lang na nakahiga ang pares ng leather shoes. Ang magaspang na pagkakagawa ng pangitaas ng sapatos ay medyo nakakasilaw sa ilalim ng sikat ng araw. Anong ginagawa mo? Nang iniisip pa ni Huang Feng ang nangyari sa kanya, bigla niyang narinig ang boses ng isang babae. Lumingon si Huang Feng at tumingin. May babae nga, at ang tinanong niya lang ay parang siya. Ay, wala lang. First day ko palang pumasok dito sa trabaho kaya medyo na-curious ako. Dapat makapunta ako dito. Hindi alam ni Huang Feng ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, ngunit nagpaliwanag pa rin siya. Tiyak na kilala ni Zhang Wei ang taong nasa harapan niya dahil pinangangasiwaan niya ang mga pamamaraan ng pagpasok ni Huang Feng. Dahil sa pagkakataong ito ay kinuha lang siya ng Security Department, nagkaroon ng impresyon si Zhang Wei kay Huang Feng. Sa orihinal, hindi inisip ni Zhang Wei na espesyal si Huang Feng. Medyo maganda lang siya. Gayunpaman, nang lumabas si Zhang Wei kasama ang Vice President ng kumpanya ngayon, nalaman niyang kilala talaga ng Vice President ng kumpanya si Huang Feng. Si Zhang Wei ay hindi nagtanong ng detalyado sa oras na iyon, ngunit binigyan niya ng pansin si Huang Feng sa kanyang puso. Dumaan lang siya dito at nakitang natulala si Huang Feng, kaya nagkusa siyang kausapin siya. Oo naman, sinabi ni Zhang Wei, tama, ikaw ang bagong security guard, Huang Feng. Oo, kilala mo ba ako? Si Huang Feng ay medyo nataranta. Ngayon lang siya nag-report, nakipag-ugnayan lang siya sa mga tao sa security department. Hindi niya kilala ang mga tao sa ibang departamento. Paano siya nakilala ng taong ito? Si Zhang Wei ay mukhang mga 24 o 25 taong gulang. Maaaring mas bata siya kay Huang Feng. Nakasuot din siya ng OL uniform pero maikli ang buhok na medyo may kakayahan.
Ang iyong mga pamamaraan sa pagpasok ay pinangangasiwaan ko. Sinabi ni Zhang Wei, tama, hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Zhang Wei. Ako ay mula sa departamento ng mga tauhan. Si Manager Zhang pala. Hello, sabi ni Huang Feng. Anong Manager Zhang? Handyman lang ako, sabi ni Zhang Wei. Siyempre, ito ay kahinhinan. Bagamat hindi siya manager ng departamento, mayroon din siyang katayuan sa departamento ng mga tauhan. Bagamat bata pa siya, mas alam niya ang ilang bagay sa lugar ng trabaho kaysa kay Huang Feng. Kung hindi sana siya nagkusa na kausapin si Huang Feng pagkatapos malaman na kilala siya ni Huang Feng. Tama, kakapunta mo lang dito. Hindi ka pamilyar sa kumpanya. Gusto mo ilibot kita? Medyo masigasig na sabi ni Zhang Wei. No need. I don't want to trouble Manager Zhang. Kinaumagahan, medyo nasabi na sa akin iyon ng kasamahan ko. Para sa sigasig ni Zhang Wei, medyo naguluhan si Huang Feng. Gayunpaman, magalang niyang tinanggihan ang kanyang kabaitan. Naalala niya ang payo ni Brother Wang sa kanya noong umaga. Maganda ang pagtrato ng Changzhou Group. Gusto pa niyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho dito. Natural, ayaw niyang maging busybody. Kung ganoon nga, kung kailangan mo ng tulong sa kahit ano paman, pwede kang pumunta sa akin. Pagkatapos, mauuna na ako. Si Zhang Wei ay hindi nagalit at hindi nagpatuloy sa pagkakasala. Dumating siya ngayon para lang makipagkilala. Pagkatapos ng lahat, hindi siya sigurado sa partikular na relasyon ni Vice President Su at ng security guard. Pagkaalis ni Zhang Wei, agad na umalis si Huang Feng. Dahil nasubukan na niya ito, hindi na kailangang magpatuloy na manatili sa labas sa araw. Ito ay mas komportable sa loob ng bahay. Bukod dito, malapit nang pumasok sa trabaho. Ang ibang mga empleyado ng Changzhou Company ay nilagyan ng mga computer, ngunit ang mga security guard ay hindi. Gayunpaman, ang lahat ay tila walang pakialam. Ang kanilang trabaho ay hindi nangangailangan ng mga computer. Umupo si Huang Feng sa sarili niyang posisyon, ngunit iniisip niya ang sarili niyang mga bagay. Bukod sa mga security guard na nagbabantay sa labas ng pinto, kailangang magpatrolya ang mga tao sa security office. Pero hindi pa oras kaya nasa opisina na rin ang ibang security guard. Si Huang Feng, sa kabilang banda, ay nag-iisip tungkol sa mga pagbabago sa kanyang katawan at sa ugali ni Zhang Wei. Gayunpaman, napagtanto niya na ang dalawang bagay na ito ay nagpagulo sa kanya at nagpahayag ng kakaibang pakiramdam. Ito ay hindi isang bagay na maaaring maunawaan sa maikling panahon. Buti na lang, bilang security guard, nagkaroon siya ng oras para mag-isip ng mga bagay-bagay. Kahit nagpapatrol siya, naiisip niya ang sarili niyang mga gamit. Kumain ako ng knife-shaved noodles kahapon, at kumain ako ng Yangzhou fried rice sa gabi. Hindi ito ang unang beses na kumain ako ng dalawang bagay na ito. Dapat ay walang kinalaman ng mga pagbabago sa katawan ko. Nagsimulang mag-aral ng mabagal si Huang Feng. Kabanata 8. Walang kakaibang nangyari sa maghapon kahapon. Pumunta lang ako sa Jiangzhou University para bumili ng mga gamit. Hindi yun sapat para baguhin ako. Naisip ni Huang Feng sa kanyang sarili, may nangyari ba noong natutulog ako kagabi? Pero hindi ko alam. Panipi. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, si Huang Feng ay walang maisip na dahilan. Sa huli, kaya lang niyang sumuko. Anyway, ang pagbabagong ito ay isang magandang bagay, hindi isang masamang bagay. Sa hapon, si Huang Feng ay nakikibagay pa rin sa bagong kapaligiran. Noong nagpapatrol siya, nasa ilalim din siya ng pamumuno ni Brother Wang. Halos naglibot din siya sa ilang lugar. Siyempre, sa pangkalahatan ay hindi sila pumupunta sa opisina ng ibang mga empleyado, maliban kung may nangyari doon lang sila pupunta. Sa isang kisap mata, oras na para umalis sa trabaho. Si Huang Feng at ang iba ay umalis sa trabaho makalipas ang kalahating oras kaysa sa ibang mga empleyado. Ibig sabihin, makakaalis lang sila pagkatapos umalis na ang iba. Bukod dito, hindi lahat ay umalis. Ang ilang mga tao ay kailangang manatili para sa night shift. Gayunpaman, si Huang Feng ay walang duty ngayon, kaya pagkatapos maghintay ng isa pang kalahating oras, sa pagbati ni Brother Wang, tinapos ni Huang Feng ang kanyang unang araw sa Changzhou Company at umuwi. Nang makaalis siya sa trabaho, pumunta si Huang Feng sa palengke para bumili ng mga gulay.
Pagbalik niya sa inuupahang kwarto, gumawa siya ng lettuce stir-fried meat at tomato scrambled egg. Usually, buti na lang nakakagawa siya ng ulam. Ngayon, dahil may bago siyang trabaho, gusto niyang magdiwang. Pag-uwi niya, pinalitan ni Huang Feng ang kanyang leather na sapatos. Bagamat ang pares ng leather na sapatos ay napaka-komportable pa ring isuot, maliwanag na hindi ito ang kaso na isuot ito sa lahat ng oras. Ang pagsusuot ng leather na sapatos sa bahay ay halatang hindi komportable gaya ng pagsusuot ng tsinelas. Pagkatapos kumain, si Huang Feng ay handa nang lumabas para mamasyal para matuno ang pagkain. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya nagsuot ng leather na sapatos kundi sneakers. Pagkatapos ng lahat, gaano man kaganhawa ang mga leather na sapatos, mas comfortable na magsuot ng sneakers para sa ganitong uri ng paglalakad. Ang mga sneaker ni Huang Feng ay natural na knockoffs. Bukod dito, hindi ito isang maikling panahon ang nakalipas. Nag-atubili si Huang Feng na itapon ang mga ito. Hindi siya kwalipikadong gawin ang mga bagay na ito ngayon. Pagkatapos maglakad-lakad sa labas, naramdaman ni Huang Feng na halos natunaw na niya ang pagkain. Naghanda siyang mag-jogging pauwi bilang isang uri ng ehersisyo. Gayunpaman, sa sandaling nagsimula siyang tumakbo, napagtanto niya na may kakaiba. Ang nakaka-relax na pakiramdam niya sa umaga ay nawala. Bumalik siya sa estadong kinaroroonan niya kahapon. Ano ba ang nangyayari? O temporary lang ang performance ko kaninang umaga? Muling naguluhan si Huang Feng. Sa orihinal, hindi niya intensyon na pag-usapan ang bagay na ito dahil nalaman niyang mas mabilis lang siyang tumakbo dahil sa pagbabagong ito. Wala naman itong ibang epekto, kaya hindi niya sinasadyang bangkelan pa ito. Walang epekto sa kanya ang pagtakbo ng mabilis. Gayunpaman, ngayong nawala na ang estado na mayroon siya sa umaga, natural na muli siyang naakit sa sitwasyong ito. Hindi, sapatos, nagpalit. Ako ng sapatos. Biglang sumigaw si Huang Feng. Buti na lang at walang dumadaan sa malapit, kung hindi, siguradong iisipin nilang baliw siya. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Huang Feng. Pakiramdam niya ay parang may naintindihan siya. Kahapon, suot pa rin niya ang kanyang lumang sapatos. Kaninang umaga, nakasuot siya ng bagong leather na sapatos. Ngayon, sinuot na naman niya ang dati niyang sapatos. Nang mabilis siyang tumakbo, suot niya ang bagong leather na sapatos. Nung suot na niya ang dati niyang sapatos, normal lang ang takbo niya. Nahulaan ni Huang Feng na ang kanyang pagbabago ay maaaring nauugnay sa bagong leather na sapatos. Siyempre, maaari rin namang aksidente lang ang estado niya sa umaga. Wala itong kinalaman sa anumang bagay. Gayunpaman, sa anumang kaso, si Huang Feng, na may hula sa kanyang puso, ay nadama na hindi siya makapaghintay. Kailangan niyang i-verify ito at tingnan kung malulutas niya ang problemang ito na gumugulo sa kanya sa loob ng isang araw. Kaya, nagsimulang bumalik si Huang Feng. Sa oras na ito ay Hunyo. Napakainit na ng panahon. Kahit gabi, mainit ang temperatura sa hangin. Tumakbo pabalik si Huang Feng sa pinakamabilis niyang bilis. Hindi nagtagal at pinagpawisan na siya. Gayunpaman, ngayon ay walang pakialam si Huang Feng tungkol dito. Kailangan niyang umuwi sa lalong madaling panahon. Katutubo niyang nadama na ang kanyang buhay ay maaaring magkaroon ng ilang mga pagbabago. Hingal na hingal siyang tumakbo pauwi. Nang hihina na ang kanyang mga paa. Gayunpaman, si Huang Feng ay walang oras para magpahinga. Mabilis niyang inilabas ang pares ng sapatos at tinignan ito ng mabuti. And, it feels good. It shows that it's very smooth. At saka, medyo maganda ang pagkakagawa. It's not look like a counterfeit at all. It's really worth it to buy such a pair of leather shoes for more than 100 yuan. However, is there something special about it? Umupo si Huang Feng sa lupa at pinag-aralan ang sapatos. Hoy, parang may something dito. Biglang nalaman ni Huang Feng na tila may nakita siya sa ibabaw ng sapatos. Parang mga salita, kaya, inilagay ni Huang Feng ang sapatos sa kanyang harapan at lumapit. Noon lang niya kinumpirma na hindi siya nagkamali ngayon. Mayroon talagang isang linya ng mga salita sa itaas ng sapatos. Lumulutang ito sa hangin. Mga walang pangalan na leather na sapatos, isang bagay na hindi sinasadyang naimbento ni Professor North. Ito ay may mga katangian ng pagtaas ng bilis ng pagtakbo, pagpapahusay ng kapangyarihan sa paglukso, breathability,
katigasan, hindi madaling masira, at hindi kontaminado ng alikabok. Ang mga salitang ito ay medyo malinaw, ngunit nakikita pa rin ni Huang Feng ang mga ito ng malinaw. Gayunpaman, kailangan niyang lumapit. Sinubukan muli ni Huang Feng at nalaman na makikita lang niya sila kapag nag-concentrate siya. Kung hindi, wala siyang makikita. Anong nangyayari? Bakit may mga salita? At sinabi na ito ay naimbento ni Professor North. Kailan matatawag na propesor ang isang taong gumagawa ng mga peking leather na sapatos? Bukod dito, ang mga sapatos na ito ay may napakaraming katangian. Tiningnan ni Huang Feng ang mga salita sa leather na sapatos at medyo natahimik. Pagkatapos, kumuha siya ng maliit na kutsilyo at marahang kinamot ang leather shoes. Nalaman niyang wala ng bakas na natitira. Lalo lang niyang nadagdagan ang kanyang lakas at nalaman niyang ganoon pa rin. Sa huli, ginamit ni Huang Feng ang halos lahat ng kanyang lakas at nag-iwan lamang ng mababaw na puting linya sa sapatos. Bukod dito, nawala muli ito ng napakabilis. Mukhang hindi mali. Dapat totoo ang mga salita. Tapos, ang sitwasyon ko sa umaga ay dahil din sa pares ng leather na sapatos. Pero, peke ba ito? Kailan naging napakahusay ng peking? Hindi lamang mas mahusay ang kalidad kaysa sa orihinal, ngunit mayroon din itong ilang karagdagang mga function. Si Huang Feng ay tahimik na nag-isip sa kanyang puso at kinumpirma ang kanyang hula. Gayunpaman, may ilang pagdududa si Huang Feng. Ang pares ba ng sapatos na ito ay ang peking binili niya kahapon? Kung titingnan ang mga katangiang ito, halatang hindi ito ang hitsura nito. Bukod dito, nang suotin niya ang sapatos kaninang umaga, nalaman niyang ang pares ng sapatos na ito ay halatang iba mula noong sinubukan niya ito sa shop kahapon. Sa oras na iyon, wala siyang pakialam. Ngayon, tila may kakaiba dito. Sa pag-iisip nito, muling sinuot ni Huang Feng ang pares ng leather na sapatos at lumabas. Maaga pa naman ngayon. Hindi pa nakasara ang leather shoe shop. Gusto niyang pumunta at tingnan. Kabanata Siyam. Ang tindahan kung saan binili ni Huang Feng ang leather shoes kahapon ay hindi masyadong malayo sa kanyang tirahan, kaya mabilis siyang nakarating. Gaya ng iniisip niya, hindi pa sarado ang tindahan. Pagkatapos pumasok ni Huang Feng, dumiretso siya sa shoe cabinet kung saan binili niya ang leather shoes kahapon. Sa cabinet ng sapatos, maraming leather shoes na kapareho ng mga binili niya kagabi. Kumuha siya ng isang pares at inilagay sa harap ng kanyang mga mata, hindi pinansin ang kakaibang tingin ng tindera. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya mahanap ang linya ng mga salita. Si Huang Feng, na hindi sumuko, ay kumuha ng isa pang pares, ngunit wala pa ring resulta. Nakita ng tindero sa gilid si Huang Feng na isa-isang tinitingnan ang sapatos sa harap ng kanyang mga mata. Halos madikit ang mata niya sa sapatos. Hindi na siya nakatiis. Lumapit siya at sinabing, "Sir, anong klaseng estilo ang gusto mo? Matutulungan kitang pumili nito." "Hindi, titignan ko lang muna," sabi ni Huang Feng habang isa-isang tinitingnan ang sapatos. "Well, sir, kung kailangan mo ng anumang tulong, maaari mo akong tawagan." Kailangang sabihin ito ng tindera, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, hindi siya malayo kay Huang Feng. Sa pagtingin sa hitsura ni Huang Feng, natakot siya na masira ni Huang Feng ang mga leather na sapatos sa kanilang tindahan. Kung tutuusin, ang mga sapatos sa kanilang tindahan ay pawang mga knock-off at ang kalidad ay napakahina. Hindi, ang pares na ito ay hindi magagamit, at ang pares na ito ay hindi magagamit. Paano ito hindi magagamit? Binili ko ito kahapon dito, sabi ni Huang Feng habang nakatingin. Gayunpaman, nang halukayin ni Huang Feng ang buong kabinet ng sapatos, wala siyang nakitang sapatos na may mga salita. Iyon lang ba ang pares na binili niya? Ito ay masyadong nagkataon. "Sir, may maitutulong ba ako?" Tiningnan ng tindera ang nag-aalalang mukha ni Huang Feng at muling nagtanong. "Beauty, can you help me look at the shoes on my feet?" "Meron ka pa ba dito?" sabi ni Huang Feng sa tindera. Sinulyapan ng tindera ang mga sapatos sa paanan ni Huang Feng at sinabing, "Sir, wala po kaming sapatos dito. Maaari po kayong pumunta sa ibang mga tindahan para tumingin." "Hindi, imposible, kakabili ko lang sayo kahapon. Paano ito hindi magagamit? Hindi ba pareho ang lahat ng ito?" Itinuro ni Huang Feng ang sapatos sa kabinet ng sapatos sa likod niya.
Naunawaan ng salesperson na malamang na naghahanap ng gulo si Huang Feng dahil sa kalidad ng sapatos. Kahit na ang kanilang tindahan ay nagbebenta ng mga pekeng produkto, maaari pa rin nilang palitan ang mga sapatos sa loob ng 7 araw. Siyempre, imposible para sa kanila na ibalik ang pera. Sa makatuwid, naisip ng tindero na maaaring narito si Huang Feng upang magpalit ng sapatos, kaya gusto niyang tingnan ang sapatos. Kaya naman, muling tiningnan ng tindera ang sapatos sa paa ni Huang Feng. Gayunpaman, sigurado siya na ang mga sapatos ay hindi mula sa kanilang tindahan. Kung gayon, maaaring nagkamali si Huang Feng, o maaaring sinadya niyang magdulot ng gulo. Sir, hindi po talaga galing sa shop namin ang mga sapatos na nasa paa mo. Ang mga sapatos sa shoe rack sa likod mo ay hindi katulad ng mga nasa paa mo. Isa pa, hindi pa nabili ng shop namin ang sapatos sa paa mo. Sabi ng tindera, matagal na siyang nagtrabaho sa shop na ito, kaya malinaw na malinaw sa kanya ang mga uri at estilo ng sapatos sa shop. Hindi kailanman na ibenta ng kanilang tindahan ang sapatos sa paa ni Huang Feng. How is it possible? Kakabili ko lang dito kahapon. Paanong iba? Muling sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, naalala rin ng tindera na nandito nga si Huang Feng kahapon. May impresyon siya sa kanya, ngunit sigurado siya na ang sapatos na binili ni Huang Feng dito ay hindi ang sapatos na suot niya. Ito ay dahil hindi pa nila nabili ang pares ng sapatos na iyon sa kanilang tindahan. Sir, I remember now. Bumili ka nga ng sapatos dito kahapon, pero yung sapatos na nasa shoe rack sa likod mo, hindi yung pares sa paa mo. Anong pinagkaiba? Hindi ba pareho silang lahat? Sabi ni Huang Feng. Kinuha nga niya ang sapatos sa shoe rack na ito kahapon. Kung hindi, hindi siya dumiretso sa shoe rack na ito ngayon. Siyempre iba, sir. Pakitanggal sa akin ang isa sa mga sapatos mo, sabi ng tindera. Hindi nag-atubili si Huang Feng. Hinubad niya ang isang sapatos at iniabot sa tindera. Naglabas ng isa pang sapatos ang tindera sa kabinet ng sapatos at pinagdikit ang dalawa. Sir, tingnan niyo po. Ang dalawang sapatos na ito ay mukhang magkatulad sa unang tingin, ngunit marami pa ring pagkakaiba. Una sa lahat, iba ang kulay. Ang isa ay mas maitim habang ang isa ay mas maliwanag. Isa pa, sa itaas ng sapatos. Ang isa ay may pattern habang ang isa ay hindi. Isa pa, ang dulo ng sapatos na ito ay medyo pointy habang ang isang ito ay mas makinis. Isa pa, ang isang ito ay may isang logo sa ilalim. Ngunit ito ay makikita mo sa ilalim, logo ay nakaprint dito at hindi mawawala sa loob ng maikling panahon. Isa-isang sinuri ng tindera, ngayon lang nalaman ni Huang Feng na napakaraming pagkakaiba ng dalawang sapatos. Tingnan mo rin, sir. May mga pagkakaiba sa surface ng design nitong dalawang sapatos. Kung titingnan mo ng mabuti, makikita mo ito. Isa pa, kapag hinawakan mo ang dalawang sapatos sa iyong kamay, iba ang pakiramdam mo kapag hinawakan mo. So, itong pares ng sapatos na ito ay hindi talaga galing sa aming tindahan. Hindi kami nagbebenta ng mga sapatos na ganito sa aming tindahan. Sabi ng tindera, ngunit nagreklamo siya sa kanyang puso. Ang pakiramdam at pagkakagawa ng iyong sapatos ay halatang mas maganda kaysa sa amin. Sa unang tingin, nakikita kong authentic ito. Hindi ito isang bagay na maihahambing sa ating mga knockoffs. Kinuha ni Huang Feng ang sapatos. Naalala rin niya na ang binili niyang sapatos kahapon ay kapareho nga ng nasa kamay ng tindera. Kahapon ay ipinakilala pa sila ng tindera sa kanya ng detalyado. Gayunpaman, ang sapatos na nasa kanyang kamay ay halatang hindi ang kanyang binili kahapon. Baka may nagpalit ng sapatos niya. Gayunpaman, ito ay imposible. Kahit palitan iyon, magiging mamahaling sapatos iyon. Ang kanyang sapatos ay nagkakahalaga ng higit sa 100 yuan. Bukod dito, ang kalidad ng pares na ito ay malinaw na mas mahusay. Sino kaya ang magiging bobo? Well, tingnan mo itong sapatos. May kakaiba ba dito? Ibinigay muli ni Huang Feng ang sapatos sa kanyang kamay sa tindera. Espesyal, anong ibig mong sabihin? Kinuha ng tindera ang sapatos at nalilitong tanong. Tignan mong mabuti. Look closer. Focus. Paalala ni Huang Feng sa kanya. Medyo ayaw ng tindera, ngunit ang sapatos ni Huang Feng ay walang amoy ng paa ng atleta. Kaya naman, dinampot niya ang sapatos at sumandal sa harap ng kanyang mga mata tulad ng ginawa ni Huang Feng dati.
Itinuon niya ang atensyon dito. Wala namang espesyal. Makalipas ang ilang sandali ay wala pa rin siyang nakita. May nakikita ka bang salita? Paalala ni Huang Feng sa kanya. Mga salita. Ang tindera ay tumingin muli sa sapatos na may ilang mga pagdududa at sinabi, hindi, ang ibabaw ng sapatos ay napakakinis. Walang mga salita. Ganun ba? Salamat. Baka nagkamali ako kanina. Sorry. Kinuha ni Huang Feng ang sapatos at isinuot. You're welcome. Sir, gusto mo bang tingnan muna bago bumili ng pares? Maganda ang ugali ng tindera. Hindi niya nakalimutang akitin ang negosyo. Not for the time being. Kakabili ko lang kahapon. Babalik ako kapag kailangan ko. Sabi ni Huang Feng. Ayos lang. Welcome ulit, sir. Kabanata 10. Pagkalabas ng tindahan, dumiretso si Huang Feng sa bahay. Sigurado na siya ngayon na ang pares ng sapatos na ito ay hindi talaga mula sa tindahang ito. May mga pagdududa siya noon, pero ngayong sinabi ng tindera, sigurado na siya. Bukod dito, nalaman din ni Huang Feng na ang linya ng mga salita ay makikita lamang niya, at hindi ito makita ng salesperson. Tapos, hindi rin dapat makita ng ibang tao. Kung tungkol sa posibilidad ng naunang haka-haka, hindi ito dapat umiral. Una sa lahat, walang sino man ang magiging hanggal na ipagpalit ang isang magandang bagay sa isang peking. Pangalawa, matapos bilhin ang pares ng leather na sapatos kahapon, maliban sa oras ng pagtulog, hindi ito nawala sa kanyang paningin. Walang pagkakataon na mapalitan ito. Ang ibabaw ng sapatos ay nagbago. Kung ito ay batay sa orihinal na sapatos o isang bagong pares, ang ibabaw ng sapatos ay talagang nagbago. Ayon sa oras, ang pares ng sapatos na ito ay maaari lamang magpalit kapag siya ay natutulog. Maliban doon ay kanina pa niya ito tinitingnan kaya walang pagbabago. Noong natutulog siya, inilagay niya ang sapatos sa storage box, kaya dapat ay nagbago ito sa oras na iyon. Pagkabalik sa inuupahang bahay, agad na inilabas ni Huang Feng ang storage box sa sulok. Mayroong ilang mga libro na binili niya sa Jiangda. Sila ay ilang mga impurities. Inilagay ito ng matabang estudyante sa storage box, ngunit wala siyang pakialam. Anyway, hindi sila naging mahalaga. Sa huli, lahat sila ay ibinigay kay Huang Feng. Mayroon ding ilang mga libro na binili ni Huang Feng noon, at ilang magazine ang inilagay din sa storage box. Bilang karagdagan sa ilang libro, naglagay si Huang Feng ng ilang malinis na damit at ilang hanger ng damit sa storage box kahapon. Wala nang iba, wala siyang panahon para ayusin ang sarili niyang mga gamit. Isa-isa nang inilabas ni Huang Feng ang mga bagay sa storage box. Ang mga damit ay normal, walang mga salita sa kanila, at ang mga libro ay normal. Wala ring espesyal sa kanila. Si Huang Feng, na hindi sumuko, ay muling tumingin dito. Ngunit wala pa ring espesyal. Hindi kaya mali ang hula ko, at wala itong kinalaman sa storage box na ito. Napaisip si Huang Feng na may bahagyang pagkabigo. Tuwang-tuwa siya noon, akala niya ay may na-encounter siyang mahiwagang bagay na mangyayari lamang sa mga nobela, ngunit ngayon ay tila masyado siyang nag-isip. Matapos ibalik ang mga bagay sa storage box, naghugas si Huang Feng sa pagkabigo. Pagkatapos nun, humiga siya sa kama. Wala siya sa mood makipaglaro sa phone niya. Iniisip niya pa rin ang sapatos. Ngayon, sigurado siya na ang pares ng sapatos na ito ay talagang hindi karaniwan. Masasabing napakalakas nito. Maaari talaga nitong mapataas ang bilis ng pagtakbo ng marami. Bukod dito, mayroon itong maraming iba pang mga katangian. Gayunpaman, ang pares ng sapatos na ito ay hindi maaaring baguhin ang kanyang kasalukuyang buhay. Suot ang mga sapatos na ito para lumahok sa kompetisyon. Kwalipikado man siya o hindi, kung talagang nagsuot siya ng leather na sapatos sa kompetisyon, tiyak na pagdududahan siya pagkatapos ng kompetisyon. Kahit na ang iba ay hindi maaaring malaman ang anumang bagay, ito ay tiyak na magiging mahirap para sa kanya. Sa ngayon, ang pinakagustong malaman ni Huang Feng ay kung bakit ang kanyang pares ng ordinaryong leather na sapatos ay naging isang pares ng super leather na sapatos. Sa pamamagitan lamang ng pag-iisip ng dahilan sa likod nito ay magkakaroon siya ng plano para sa hinaharap. Originally, iniisip pa rin niya kung may problema sa storage box. Kung tutuusin, palagi siyang mahilig magbasa ng mga nobela noong siya ay nasa kolehiyo. Kahit na siya ay nagtatrabaho, paminsan-minsan ay binabasa niya ang mga ito.
Kaya naman, mas malakas ang kakayahan niyang tanggapin ang ilang kakaibang bagay, kaya sa direksyon na iyon siya mag-iisip. Bukod dito, laging nasa storage box ang kanyang leather shoes bago niya ito isinuot. Kaya naman nagkaroon siya ng ganitong hinala. Gayunpaman, siya ay nagsuri lamang, at walang pagbabago sa iba pang mga bagay. Pareho pa rin sila ng dati na medyo nadismaya siya. Nakakainis talaga. Tsaka ano bang nangyayari? Ang ganitong bagay ay hindi madaling pag-usapan sa iba. Nag-isip si Huang Feng na may bahagyang pagkairita. Kung walang pagbabago sa pares ng leather shoes sa simula, hindi na siya mag-iisip ng sobra. Gayunpaman, ngayon ay maaaring may isang bagay na maaaring magbago sa kanyang kasalukuyang sitwasyon at maging sa kanyang hinaharap na buhay. Paanong wala siyang pakialam? Gayunpaman, kahit gaano pa niya ito inaalagaan, tila wala itong silbi. Walang paraan upang mahanap ang ugat ng bagay. Nang si Huang Feng ay nasa kama na sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari, ang storage box sa sulok ay kumislap muli ng mahinang ilaw. Gayunpaman, ang liwanag na ito ay napakadilim. Kung hindi titingnang mabuti, hindi nila ito makikita ng malinaw. Sa mundo ng The Deer and the Cauldron, ang maliit na Emperor Kangxi ay nagdisenyo ng isang bitag upang mahuli si Oboy. Inutusan niya sina Song Goto at Wei Xiaobao na salakayin ang bahay ni Oboy. Sa pag-uulat kay Sir Suo at Eunuch Wei, nakakita kami ng isang treasure trove sa kwarto ni Oboy. Nang ibigay ni Song Goto ang ilan sa mga kayamanan kay Wei Xiaobao upang pasayahin siya, dumating ang isang sundalo upang mag-ulat. Tara na at tingnan natin. Wow! Ang dami ba talagang kayamanan? Matapos makapasok sina Song Goto at Wei Xiaobao sa treasure trove ni Oboy, agad silang naakit ng mga kayamanan sa loob. Agad na humiga ang dalawa sa tumpok ng mga kayamanan at pumitas sa kanilang puso. Wow! Ano ito? Sobrang bigat. Nakakita si Wei Xiaobao ng punyal sa nakatagong kayamanan ni Oboy. Dahil sa sobrang bigat, medyo hindi niya nagustuhan kaya itinapon niya ito. Sinong mag-aakala na pagkatapos niyang casual na itapon ay diretsyong tumusok ang punyal sa katabi niyang mesa. Medyo kakaiba ang punyal na ito. Nagkatinginan sina Wei Xiaobao at Song Goto. Pagkatapos, ginamit nila ang kutsilyo sa katabi nilang sundalo para subukan ito. Napag-alaman nila na ang punyal ay direktang tumagos sa kutsilyo ng sundalo nang walang anumang pagtutol. Binabati kita kay Eunuch Wei para sa pagkuha ng isang punyal na maaaring pumutol sa bakal tulad ng putik, nagmamadaling sinabi ni Song Goto sa isang papuri. Ngumiti din si Wei Xiaobao at tinanggap ang punyal. Ano ito? Gayunpaman, ito ay dapat na isang kayamanan upang mailagay dito. Sa oras na ito, nakakita si Song Goto ng isang itim na vest sa treasure trove. Ito ay mukhang napakakaraniwan. Eunuch Wei, gusto mo bang subukan ito? Inabot ni Song Goto ang vest kay Wei Xiaobao at sinabing, sige, hindi tumanggi si Wei Xiaobao. Ito ay medyo komportable, sabi ni Wei Xiaobao na may kasiyahan matapos itong suotin. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang pagnanakaw. Nakahanap silang dalawa ng maraming kayamanan ng sunod-sunod. Gayunpaman, pagkatapos makumplito ang pagnanakaw, sina Wei Xiaobao at Song Goto ay parehong kumuha ng marami. Pagkatapos bumalik sa palasyo, hindi muna pumunta si Wei Xiaobao upang makita ang emperador. Sa halip, bumalik siya sa kanyang tirahan at itinago sa kanya ang ilan sa mga kayamanan. Isa na rito ang itim na vest. Ano ba to? Ang pangit talaga, pero dapat magandang yaman ang ilagay sa treasure trove. Susubukan ko muna sa punyal. Bulong ni Wei Xiaobao sa sarili. Sa huli, ang treasure dagger na maaaring pumutol sa bakal na parang putik ay hindi nag-iwan ng kahit isang marka sa vest. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya ito masisira, kahit isang puting batik. It's really a treasure. No, I have to wear it all the time. Saka lang magiging safe. Tuwang-tuwa si Wei Xiaobao. Gayunpaman, bago niya ito maisuot ay may kumatok sa pinto.